Okay, magandang araw po muli mga kapatid ko sa Panginoon. Ngayon po ay nandito pa rin tayo sa pag-aaral po natin patungkol po sa pag-prepare ng ating pong mga Bible study. So, homiletical pa rin po tayo mga kapatid. Yung una nga natin pinag-aralan about textual, pinag-aralan na rin po natin yung topical. So ngayon naman, mas palakihin natin, mas palawakin natin para magkaroon kayo ng dagdag kaalaman pa. So, isa po sa ating pong tatalakayin po ngayon, yung pong tinatawag na expository sermon. So, ang expository sermon ay iba pa po yan doon sa dati po nating tinalakay na textual at iba din po yan doon sa tinalakay po nating topical. So, ito po yung pinakamalawak na pamamaraan ng pag-prepare ng salita ng Panginoon, yung tinatawag na expository sermon, na covered pa rin po siya ng homiletics. So medyo malalim na po ang araling ito mga kapatid. Kasi ang kaibahan niya doon sa topical, ang topical po ay nag-i-start po siya doon sa topic. Tapos naglalagay tayo ng mga supporting verse doon, di ba? Tapos yung pong textual ay gumagawa din po tayo ng mga analytical order doon sa mga verse. Pero po itong mga expository sermon na ito ay nagdadala ka ng malaking topic directly doon sa kanyang biblical context. Kadalasan po ang expository sermon ay nagagamit po natin kapag ang topic po natin ay may kinalaman sa mga event. Like for example po, yung Sermon on the Mount, yung pong paralyzed man, yung pong miracle of Jesus Christ sa Kanaan, yung pong pag-meet ni Jesus Christ sa Samaritan woman. So ito pong mga ito po yung mas maganda na gawa ng tinatawag na expository sermon. Even in the Old Testament, ay pwede rin po tayong makagawa dyan ng expository sermon. So ipa-flash po namin sa screen. Like for example, pamilyar po tayo sa verse ng Joshua, chapter 1, verse 1 to 9. So, ang expository sermon po ay dadalahin ninyo ang inyong sarili na parang nandun kayo sa mismong nangyayari. Like for example po, yung Superbook, di ba? Kung makikita po natin na nandun sila, pumapasok sila mismo doon sa senaryo, sa nangyayari. Ganun po inilalarawan yung tinatawag na expository sermon. So again, tignan po natin, Joshua chapter 1 verse 1 to 9. So, isasama rin na po natin, hindi na po natin babasahin yung buong konteksto ng Joshua chapter 1 verse 9 kasi nga, ito po ay kabuuan naman ng konteksto at alam naman po natin kung ano yung kwento niyan. Yan po yung kwento na kung saan ay namatay si Moses, tapos po, tinawag ng Lord si Joshua patungkol po sa posible na mangyayari ulit sa pamamagitan niya na siya na yung magto-turn over para po doon sa pamumuno sa Israel, sa mga Israelita. So ngayon tingnan natin itong talatang ito. So dahil alam na rin naman natin yung kontekstong ito para hindi na po tayo humaba. So pakita po natin sa screen. So sabi dyan, Joshua chapter 1 verse 1 to 9, after the loss, yung po yung ating pamagat, yung pong ilalagay nating title dyan, after a loss. So ito po yung time na nawala po nga si Moses at naka-turn over na doon sa kay Joshua ang pamumuno. So ang unang doon para mapalalim yung ating pong pag-aaral na ito, ano ba yung naging problema? So sinabi ng Panginoon yon kay Joshua na si Moses ay patay na nag-lead doon sa mga Israelites. So makita natin ang senaryo ng Joshua chapter 1 ay kinausap ng Lord si Joshua, diniscuss ano na ba yung pangyayari. Wala na ang aking inaasahan na si Moses. Yun. So God shared the problem. Ito yung senaryo na nangyari. And secondly, ang sumunod po ay God shared the plan. So nung diniscuss po ng Panginoon kay Joshua ang pangyayari, ito na, ano na yung naging plano. So pag tinignan niyo po yung verse 2, ng Joshua chapter 1 verse 2, so si Joshua ay itinuro or inutusan naman ng Panginoon, ito ang plano. Ikaw na ang sumunod sa yapak, Joshua and the people were to enter the promised land. So dito na itinalaga ng Lord
ang posibilidad na pwedeng mangyari dahil nga po ay wala na si Moses at nasa pangangalaga niya na itong mga Israelite. So, dahil doon, ang pangatlo po natin, mangyayari, makita natin sa 3 to 5, na ang God nag-share na ng kanyang pangako. There would be victory, sabi ng Panginoon, and God would be with Joshua as he was with Moses. So sabi ng Panginoon dyan, kung paano ko sinamahan si Moses nung siya'y nabubuhay pa, ganun din ang gagawin ko sa iyo. Sasamahan din kita hanggang sa makarating kayo sa lupang pinangako. And the last part po, no, pagdating doon sa 6 and 9. So God shared the principle. What is the principle? Pinapalakas ng Panginoon ang pamumuno ni Joshua. Kaya sabi niya, be strong, be courageous. Diniscuss din niya about obedience and meditation. Kaya pagdating doon sa 9, di ba, meditate my words day and night. You will become success, di ba, para kayo ay magtagumpay. So ito po ang example ng expository sermon. Hindi ko na po pinalawak or diniscuss yung talagang senaryo. Pero kung kayo pang gagawa ng ganyan, para po siyang may kinalaman doon sa textual, no? Ang kaibahan lang, ito pong expository sermon ay hinihimay ninyo kada verse at every event, yung senaryo, na kapag may mapansin kayo, ina-analyze ninyong mabuti. So, i-check ninyo ang kanyang background, i-check po ninyo ang kanyang culture, costume, at tinitignan din nyo ano ba yung mga pwede ninyong huguting sources para magsilbing daan na lumalim palalo ang inyo pong pag-aaral doon sa inyong sermon. Kaya po mga kapatid, mas nangangailangan ito ng mas malawak pero mas enjoy kasi mas mauunawaan ng tao at mas mauunawaan mo rin kung ano yung mga senaryo na nangyari kasi mas lalo mong pinalawak or pinalaki yung isang event na ito, itong senaryo na ito. Kaya po, ito po yung kagandahan dito sa expository kasi yung preparation mo, hindi mo siya minadali. Kundi, hinimay mo talagang maigi. So, mas maiintindihan siya ng tao kapag in-explain mo na. So, mga kapatid, comment po kayo kung medyo hindi pa malinaw para sa inyo at hindi nyo pa naintindihan para sa susunod po na ating pong vlog ay pwede pa natin palawakin at pwede pa tayong gumawa ng mga ibang example about dito po sa expository. So, yun lamang po sa hapon pong ito. Marami pong salamat sa suporta ninyo sa ating pong YouTube channel. God bless everyone.